Hi, it's been a while. I'm MC again, and I'm currently a virtual assistant. Well, since 2019, 2018. Yeah, it's been pretty 6 years now. And yeah, right now I have two active clients. My two premium clients. I'd say premium kasi pareho silang nasa psychology field. So, very, very thankful ako for that kasi very understanding sila both. Pagdating sa, because I have kids and may mga events sa school. So, yeah, very understanding sila sa mga ganung bagay pag nagpapaalam akong mag-leave. So, ano pa pwede natin pag-usapan for today? Kanina pa ako nag-iisip ng topic and maraming pwede pag-usapan sa pagiging virtual assistant actually. And maraming confused. Marami na rin ng mga free resources outside. I mean, YouTube, TikTok, ang dami na gumagawa ng mga social media content about that. And for me, hindi siya ganun kahirap. Basta meron kang skill. Yun talaga yung factor. Kung meron kang may offer sa kanila, which is yung skill mo, then you can be a VA. But, meron twist dyan. Ang tanong, magtatagal ka ba? Pwede ka maging VA. Oo, maraming nagiging VA for months, like 2 months, 3 months, but hindi sila tumatagal. Maybe because napupunta sila sa maling client. Meron ding posibleng hindi akma yung mga tinatrabaho nila dun sa skill na meron sila. Possible din yun, di ba? Noong nagsisimula ako, ang alam ko lang, Photoshop. The usual, Microsoft data entry, PowerPoint, gumawa ng presentation, Excel, Word document. Siyempre, marunong na rin ako mag-Google Drive. Marunong na ba ako nun? Marunong na ako mag-Google Drive nun and Dropbox kasi doon ko sinisave yung mga nagawa kong design. So, yun. Mahilig ako sa mga paggawa ng design, logo, flyers, labels, yan. Yung mga ganyan yung trip ko nun. Well, hanggang ngayon naman. Marami pang iba't ibang klase na pwede niyong pasukin. Hindi lang basta pagiging data entry, hindi lang basta pagiging personal assistant ng client nyo. Pwede ding sa graphics, sa tech, pwede rin plain admin. Ngayon kasi, the more na marami kang skill na mai-offer, the more na magiging flexible ka sa mga client na makukuha mo. Of course, dapat meron ka pa rin parang premium skill. Like for example, magaling ka mag-Photoshop. So, more on sa graphics ka. So, yung tinatawag na like yung premium skill mo na kaya mong i-offer sa isang client. Pwede rin video editor ka. Magaling ka sa paggawa ng mga video edits. Like, iba-iba naman yan. UGC, talking head videos, faceless videos, iba-iba din naman siya. For example, another premium skill na meron ka, magaling kang gumawa ng website, so web designer ka. Yung pagiging isang premium skill mo na meron ka, syempre may mga skill ka na rin na matutunan alongside. Like yung, syempre, data entry, hindi nawawala yan. Kailangan mong mag-organize, kailangan mong isave yung file mo sa Dropbox or Google Drive. So marami ka na rin matututunan along the way. And I'm telling you, we never stop learning. As in, every day, kailangan mong mag-upskill, kailangan mong matutunan yung mga system na pinapagawa sa'yo ng client. Kailangan mong sumabay sa trend. Kailangan mo, for example, ngayon, AI, ChatGPT, Killbot, marami iba't ibang klaseng AI, and maraming mga systems na nagdadatingan na ginagamit eventually ng mga client. So, isa yon sa mga dapat inaaral natin. Hindi ko nilalahat Meron naman kasing mga niche na masaya na sila doon. Like, kunyari, video editing. Doon lang talaga sila. As in, nakafocus lang sila sa video edit. Well, wala namang masama din sa ganun. Pero for me, the more na marami kang nalalaman, the more na marami kang skill, growth mo sa ganitong field, yung learnings mo na dadagdagan is, para sa akin, much better yun. So, ano ba gusto kong sabihin dito? Ano bang pino-point out ko? Wala. Walang pino-point out for today's video. Well, sa mga gustong mag-virtual assistant or sa mga gustong mag-work from home, yun yung iba nilang term, virtual assistant or work from home, well, kailangan nyo muna i-nurture yung skill nyo. Kailangan nyo muna alamin kung ano yung skill na meron kayo, kung ano yung kaya nyong i-offer, at kung ano yung kaya nyong gawin for the client. And importantly, kung ano yung kaya nyong i-solve na problem para sa client nyo. Hindi naman basta-basang gusto kong mag-virtual assistant, apply na ako now, like that. Hindi naman. Hindi siya ganun nag-work. Kailangan mo malaman yung skill mo. Kailangan mo malaman yung problemang isosolve mo. Yung mga ganung basics, kailangan mo matutunan. And, doon ka mag-grow.
So, ayun lang for today's video. Ano naman kaya i-share natin sa susunod? I don't know kung ano lang pumasok sa isip natin, sa utak natin. And yeah, have a good night. Because tonight is night, and good day to all of you. Bye!